Welcome to Introduction to Philosophy Module 7, Human Person and Society. Ano ba ang society? Familiar ba kayo kung ano ang difference between community and society? Pag sinabi mong community, this is a small group of people who live together with the same territory, beliefs, cultures, topography, and live harmoniously, governed by the smallest group of LGUs in a country. Okay? So, ito yung mga tinatawag natin na barangay. And clusters of barangay, kapag pinagsama-sama yan, governed by the next level of LGU. Aside from the barangay officials, dito na pumapasok yung society. Okay? It could be municipality, it could be cities. Okay? Doon nabubuo ang society. Grupo na sila ng mga iba't ibang community para mabuo ang society. So, mas malawak po si society over community. Human person exists to relate to others. By nature, a person is a sociable being because he or she has a tendency to form bond of relationships with others. Okay, there are different types of relationships actually, di ba? Meron tayong family relationships, love relationships, kahit yung mga friendships, that's also relationship, kahit yung mga neighborhood. Okay, we bond the relationship together with them, yung mga kapitbahay natin, di ba? So, by nature, ang mga human person, we are very sociable. Kaya nga, ano yung pinakamabigat na punishment na pwedeng ibigay natin sa isang taong nagkasala maliban sa death penalty? Hindi ba imprisonment? Kasi tinatanggal natin yung isa sa pinakalikas na character na meron ng isang human person. Yung kanyang socialization, pinuputol natin. Throughout a person's life, he or she experiencing a variety of relationships that help him or her as a person. And humans' life have different stages. Okay? So, nagbabago or dumidepende yung mga taong pinakikisamahan natin. Depende sa kung anong taon na tayo. Depende sa mga life stages natin. Okay? First, ano ba yung pinakaunang buhay ng tao? Of course, yung infancy. Yung being infant. Ito yung kadalasan. Ito simula nung pagkasilang mo, pagkaluwal mo sa sinapupunan ng iyong ina. Okay, hanggang sa ikaw ay makatayo na sa iyong mga paa bago ka makapasok ng eskwelahan. Ang tawag dyan ay infancy, kadalasan mga from birth up to mga 3 to 4 years old. Okay? So, ang mga taong yung mga society or the people around you, kadalasan nirelate natin yung ating sarili with our immediate family or guardians as a source of our basic needs. So bilang bata, kailangan natin makisama sa mga taong nag-aalaga sa atin. Okay? Kung hindi tayo makakapag-survive. Okay? Kung hindi ka susunod sa mga instruction na binibigay sa atin ng magulang natin o ng guardians natin o ng pamilya natin, mahihirapan nating makuha yung mga basic needs natin. So yung mga unang pinakikisamahan natin na unang tao, we socialize first with our immediate family. Okay? Second life stage, yung tinatawag natin na childhood to adolescence. Ito yung mag-umpisang mag-aral ka na, lumabas ka na sa inyong tahanan, nag-umpisang nang magkisalamuha sa ibang tao, hanggang adolescence. When you say adolescence, ito yung edad ninyo. Nasa teenage years pa kayo. Ito na yung kung saan ang socialization ninyo ay mas malawak na. You expand your horizon and start relating with other people who are not part of your immediate family. Dito ko na nag-uumpisa magkaroon ng kaibigan sa labas ng inyong pamilya, nag-uumpisa ka ng makihalubilo sa mga ibang tao na hindi mo naman kaano-ano, nire-relay mo yung sarili mo, you provide your time, your availability sa ibang tao na hindi mo naman kadugo. Okay? Dito yung stage na edad na yon. Kumbaga yung socialization mo, mas lumawak na siya compared nung infant stage mo. Next life stage yung tinatawag natin na early adulthood. Ito yung nasa 20 years old up to 40 o late 30s. Okay? Ito na yung stage na kung saan pwede ka nang halos magkapamilya kung tutuusin. Okay? Dito, yung relationship, yung socialization mo, hindi ka lang basta nakikipagkaibigan.
pero naghahanap ka ng mga relationship towards others, most especially to someone who they wanted to get old with and always be with. Ito na yung edad na kung saan naghahanap ka na ng mga taong maaari mong makasama sa buhay, sa pagtanda mo, mapapangasawa mo, magiging partner mo. And adulthood to old stage, ito yung nasa 40 years old hanggang senior citizen stage. Okay? Yung socialization nyo rito, you're starting to learn how to deal with other figures of authority. Tulad ng mga politicians, government officials, no, maliban sa yung parents and guardians, and having the feeling of civic responsibility as each person play more significant roles in the community where you live in. Okay? So kapag nasa adulthood to old stage ka na, dito na pumapasok yung tinatawag na civic responsibility. Ano ba ang civic responsibility? Ito yung pagkiramdam mo may obligasyon ka sa community mo na kahit wala naman sweldo kailangan mong gawin. Halimbawa, yung pagbibigay ng advice sa mga bata, based on your experience, that's already a civic responsibility. Tulad na lamang yung mga PTA officials natin sa eskwelahan. Alam niyo bang walang sweldo ang mga yan? Pero kung gawin nila yung katungkulan nila, they feel that they are obliged to do so kasi sila yung mga elected officials. So, ang tawag din ay civic responsibility. Kahit sa classroom nyo, meron kayo, di ba? Kayong mga class officers. Di ba? Pining ninyo, di ba? Hindi naman kayo sumisweldo dyan, pero pagkiramdam ninyo, meron kayong obligasyon na kailangang gampanan para sa inyong mga kaklase at sa inyong classroom. Ang tawag dun sa emosyon na nararamdaman mo, responsibility mo, na kailangan mong tupdin. Okay, despite na hindi ka naman sumisweldo, is civic responsibility. Yun po ang tawag doon. Ganun din sa kapag nag-adulthood on old age ka na, feeling mo, it is your obligation to give your piece of advice sa mga kasalukuyang kabataan, ano ang nangyayari sa ating lipunan, okay? Ito yung magbibigay ka ng komento sa mga bagay na nangyayari sa inyong community, okay? Our freedom gives us the opportunity to pursue various activities to achieve our goals and attain well-being of happiness. Ang kalayaan natin ay binibigyan tayo ng oportunidad para abutin ang lahat ng mga gusto natin o pangarap natin sa buhay na makakapagpasaya at makakapag-ayos, okay, ng ating sariling pamumuhay. As we live our lives and expand our experiences, we also encounter other people who are acting the similar way. Hindi lang tayo po ang merong ganong klaseng goal, pero marami tayo. And however, pursuit our goals is made easier. Mas madali na ngayon ang pag-achieve ng mga pangarap natin sa buhay kapag alam natin na ginagawa natin to na hindi lang mag-isa, pero may kasama tayo sa buhay. Meron tayong katuwang sa buhay. That we can live our life and pursue our happiness with the help of other people by our side. The tendency to form a group is not exclusive to human being. Actually, hindi lang mga human being lang ang nabubuhay into groups. Kahit other animals also form groups for mutual protection and survival. Okay? Kahit kung mapapansin niyo, di ba, ang mga ibon nabubuhay yan na grupo-grupo. Okay? May mga hayop na nabubuhay into groups tulad ng mga elephants, lions, 'di ba, mga fox or mga wolves, yan, into group yan kapag sila ay nabubuhay, okay, sa jungle. Pero, however, only humans are the only being capable of establishing society. Unlike other species, kaya sila nabubuhay into group kasi this is for the sake of protection and survival. Okay, para protected sila, they can able to survive longer, so kailangan nilang mabuhay ng grupo. Hindi katulad ng mga tao, kaya tayo nabubuhay as a group is not just to establish a protections and survival, but to create a quality living. Okay, pag sinabi mo kasing society, this is an organized group of people whose member interact frequently and have a common territory, culture, and governance. So, it's not all about having protection and survival. Pero it's more on having equality living together with your people within the community or within the society as well. Okay?
Philosopher considers society as a product of deliberate action by individual who comes together in pursuit of a common goal. It provides supports that ensures the development of the human person such as education, interactivity, productivity, and well-being. Ang society kasi, hindi yan nabuo para lang magkaroon ng protection and we can able to survive katulad ng ibang hayop. Okay? Pero ang goals kasi ng community is to create a better living and give support to each member of the society na ma-develop nila ang bawat isa through education, intersubjectivity, ang maging productive sa bawat isa, at magkaroon ng well-being. Kaya kung papapansin ninyo, di ba, sa bawat barangay o munisipalidad, hindi lang sapat sa atin na magkaroon lang tayo ng education. Hindi lang sapat na basta meron lang tayong mga hospital or clinic. Pero nakapokus din tayo dun sa well-being. Di ba? Minsan meron mga barangay fiesta or meron mga activities tulad ng mga palakasan, entertainment, okay, pautakan na meron tayo dito sa bayan ng San Luis, Pampanga, di ba? It gives entertainment dahil dito mas nagiging masaya ang pamumuhay, okay, natin, okay, as a society, tayong mga human person. The social contract theory. Natural state. By nature, humans seek opportunity to discuss the origin of society and relate themselves to others. Okay, by nature, natural na daw sa atin, human nature na sa atin, ang mag-isalamuha sa ibang tao at nire-relay natin ang sarili natin sa kung ano ang meron ng ibang tao. Kaya nga sometimes, di ba, pag alam mo meron kang katulad, kamukha, alimbawa punta ka sa abroad, okay, magkita mo ang mga lahat ng tao doon, mga puti, foreigners, sa mata mo, okay, pero tutusin ikaw ang foreigner noon kasi ikaw ang nakatira doon sa bansa nila, di ba? Kapag nakakita ka ng kapwa Pilipino, iba yung excitement na ibibigay niya. Dalasan, magkikipagkwentuhan ka sa kanila kasi we have something in common. Okay, that is very nature. Natural state po ang tawag doon. Lalo pag nalaman mo ba ng Pilipino na yun, kamukha mo rin Kapampangan, tapos magkalapit or parehas pa kayo ng municipality, di ba? Social contract. Upon giving birth, sa pagkakasilang mo pa lang, alam mo ba, upon giving birth to you, okay, yung pagkaluwal luwal mo pa lang sa mundong ibabaw mula sa sinapupunan ng iyong nanay, nagkaroon na kagad na social contract ang magulang mo at ang ating gobyerno na ikaw ay dapat tanggapin bilang isang abide law citizen ng ating society or ng ating state. Okay, ito yung ni-request kanila ng birth certificate. Okay, nung ni-request kanila at pinirmahan yun ng iyong magulang, that's already an agreement where you have to sacrifice the amount of your freedom to submit to higher authority. Okay, kung saan ka nabibilong na state. In this way, the society is able to function and meet your needs in many, ensuring your survival of humanity. Dahil naging citizen ka na ng ating bansa, kailangan mong sumunod sa mga laws na meron tayo para mapagkinabangan mo yung mga benefits na ibinibigay ng ating state sa kanyang mga member. Tulad ng pre-hospitalization, educations, and other stuff na pinoprovide ng ating gobyerno. Ang tawag doon ay social contract. Kasama sa social contract mo yung tinatawag natin na consent of govern. Ano yon? A society is formed through a consent of the individual that organize it. So, ibig sabihin, binibigyan natin ng karapatan or consent ang mga government authority natin para pamunuan tayo. Okay? Kahit sabihin mo na, sir, yung binoto ko naman na mayor o presidente ay hindi nanalo. So, yung nanalo ngayon, hindi naman sila yung binoto ko kaya hindi ko sila susuportahan. No. Kasama sa mga batas natin, yung consent of govern, kung sino ang majority na pipiliin ng tao, then kailangan natin sumunod. Okay? Kailangan natin magpakumbaba despite hindi man nanalo yung ibinoto mo, it doesn't give you permit na kailangan mong tumiligsa sa kasalukuyang nanunungkulan. Kasi yan ang pinili ng majority sa atin. And that is what we call consent of the governed. If the authority fails to uphold its obligation, yung mga binoto ninyo, hindi nila nagampanan ng maayos
yung obligasyon na pinagkatiwala na sa kanila, then it will be discarded and replaced with the new ones at the end of their term. So, pwede po silang palitan, lalo na kapag natapos na yung time frame na binigay natin sa kanila. Tulad na lang ng mga local officials natin, mga LGUs, okay, meron lang sila hanggang 3 years of service para mapatunayan nila kung talagang capable ba sila na i-govern tayo. Yung mga national position, tulad ng presidente, vice president, senators, meron silang 6 years to govern us. Ngayon, kapag hindi na tayo masaya sa kanila, and then maghanap tayo ng pwedeng ipalit sa kanila. General will. The people empowered the government to act on our behalf and to be the best judge of what is the most beneficial for society. So, para rin siyang consent to govern, and also ang yung general will, binibigyan natin ng authority ang ating gobyerno na magsalita on our behalf. Kaya nga pag nagsasalita ang presidente sa abroad, parang nagsasalita na rin siya para sa lahat ng mga Pilipino. Okay, ganoon din yung mga binoto natin na mga senador, mga binoto natin na congresswoman or congressman sa Congress, kasi kapag gumagawa sila ng batas at nagbobotohan sila doon, tulad sa atin dito sa Cluster 4 ng Pampanga, ang pinaka-bosses natin sa loob ng Congress pag gumagawa ng batas ay si Congresswoman Dr. Ana York Bondoc Sagum. Okay? So yung binigyan natin o in-empowered natin na magsalita at mag-approve ng batas on our behalf. That is what we call general will. Okay? How does society influence our development as a person? The person and society have a very dynamic relationship in which one cannot exist without the another. Kahit kailan, hindi pwedeng mabuo ang society na walang person, at ang isang person ay hindi pwedeng magkaroon ng society without, o hindi siya pwedeng magkaroon ng a group of people or maging makatanggap ng kahit anumang benefits kapag hindi siya member ng society. Because of this reality, it is important to consider society as a role in a growth and development of a person. And that person role is transforming society. Okay? Para magkaroon tayo ng magandang society, importante na gumawa ang society ng paraan para ma-enhance, matulungan, ma-educate ang bawat member ng kanyang society. Okay? Or lahat ng kanyang mga community. At ang trabaho ng mga each member or each person is to make the society a much better society in present. Okay? Society influence our development as a person by which we adopt the prevailing culture and identity, values, ideas, and knowledge of the persons, group, and communities that surround us. An important way society influence us as a person is the ability to define relationship and interaction among other members. So, importante po ang society kasi tinutulungan po tayo para mahubog ang bawat member nito to become a better citizen of the society. And each member interaction establish yung tinatawag natin na norms. Ano ba yung norms? This is a set of traits and behaviors that society consider acceptable. Ito yung mga kaugalian, paniniwala na kailangan tubdin at sundin ng bawat citizen, okay, ng isang society para maging katanggap-tanggap sila, okay, sa kanilang society kinabibilangan. Okay? Thus, encourage and pass on the other members. Ito dapat ay ipinapasa. Okay? Hindi lang ng kasalukuyang henerasyon, pero kahit sa mga susunod pang henerasyon. There are two types of formal norms. Meron tinatawag na laws at saka folkways. Pag sinabi mong laws, ito yung mga batas na kailangan sundin. Okay? These are more formal and stringent norms that establish an acceptable behavior of a citizen na kapag hindi mo tinubdan, hindi ka sumunod, meron siyang kaakibat na consequence o penalties. Hindi katulad ng folkways. Ang folkways, it is a less formal norms na kailangan mong sundan na kapag hindi mo siya sinundan, wala siyang kaakibat na penalty tulad ng pagkakakulong o community service, pero maaari kang i-judge ng other member of the society as a punishment. Okay? Pero wala siyang mabigat na punishment tulad ng imprisonment, community service, and such.
huhusgahan ka lang nila. Probably, bababa yung humanization mo, bababa yung level of dignity mo kapag hindi ka sumunod sa POC way. Yung kukonti ang taong kakausap sa'yo, okay? Iiwasan ka ng mga ibang tao because hindi ka sumunod dun sa norms. Ang tawag dito ay POC way. Ito ba tinatawag na huli pero hindi kulong? Okay? Let's try this. Subukan nyo ngayon identify yung mga different given situation. Kung ito ba ay what do you call this? Ito ba yung nagpapakita ng law o ng folkway? Number 1, enroll and sending kids in the school from childhood to early adulthood. Ito yung kailangan i-enroll at mapag-aral mo ang iyong mga anak, okay, mula sa kanilang childhood days up to adulthood stage. Is this a law o folkway? If your answer is law, then you're correct. Nasa batas po yan. Lahat ng magulang, obligasyon po ng magulang na isend sa paaralan ng kanilang anak, lalo na ngayon na libre na po ang pag-aaral ng mga bata mula kinder hanggang kolehiyo. Okay? Lalo na hanggang K-12. Diyan po talaga nakapokus ang ating gobyerno. Kapag ang bata ay gustong mag-aral at may kakayahan naman ng magulang pero ayaw ipadala ng magulang ang kanyang anak sa eskwelahan, maaring-maari po siyang kasuhan. Okay? Hindi man po ng kanilang kapitbahay, pag nalaman po yan ng ating gobyerno, mismo ang ating gobyerno, maaari po silang kasuhan yung magulang na yon, lalo na kapag sila ay member ng ating society. Ibig sabihin, rehistrado po sila. Next, number 2, provide financial support to your parents after college. At yung pagbibigay mo ng financial na suporta sa iyong magulang pagkatapos ng college, ito ba ay law or folkways? Kung ang sagot mo ay folkway, then you're correct. Okay? Wala po sa batas po natin na pagkatapos mong matapos ng kolehiyo, ay kailangan bigyan mo ng pinansyal na tulong ang iyong mga magulang. Okay? Wala pong ganun batas. Pero, sa norms po natin, obligasyon ng anak na suportahan ng kanyang magulang, lalo na kung buong buhay ng magulang mo, wala siyang ibang ginawa dun sa 22 to 23 years of your existence, kung hindi ang pag-aralin ka at ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Okay? Probably yes, hindi ka makukulong, pero bababa ang tingin sa iyo ng ibang tao. Maaari kang kutsain, laitin, at hindi pakisamahan pag nalaman nilang ikaw ay hindi bumibigay ng suporta sa iyong magulang pagkatapos nila ikaw papag-aralin. At ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan hanggang umabot ka sa stage ng adulthood. Next, number 3. Want to remarry after being widowed. Gusto mong mag-asawang muli pagkatapos mong mabiyuda o mabiyudo. It is a law of folkway. The answer is folkway. Okay? Wala pong problema kung gusto mong mag-asawa provided wala na po kayo ng iyong asawa, lalo na kapag siya ay sumakabilang buhay na. Okay? Pero, paano kung gusto mong magpakasal muli? Okay? Na ikaw ay kasal at kasalukuyang pambuhay ang iyong asawa. Doon po papasok ang law. Okay? Kasi maaari kang makasuhan ng bigamy o multiple marriage. Okay? So, bawal na bawal po yan according to the law. Pero kung byudo ka naman, or annulled ka naman sa batas ng tao, and then pwede ka naman pong mag-asawang muli. Number 4, refuse to give discount to a senior citizen for any alcoholic beverages. Ayaw mong magbigay ng discount sa senior citizen sa kanilang binibiling alak. Okay? Is this a folkway or law? The answer is folkway. Kung ayaw mong magbigay ng discount sa mga senior citizen sa pagbebenta mo ng alak kung yan ang iyong negosyo, hindi ka pwedeng makulong. Don't worry. Sir, di ba entitled ang lahat ng mga senior citizen? Yes, entitled sila sa mga basic needs. But alcoholic, ang alak, sigarilyo, okay, yan po ay mga, ang tawag nito, mga luho. Okay? Hindi po yan necessity. Okay, luho lang po yan. That is for luxury. Okay? So, hindi naman po mamamatay ang mga matanda kung hindi sila makakainom ng alak. Okay? Or no, hindi sila makakapagsindi ng sigarilyo. Okay? Yung alak ay para lamang yan sa mga taong gustong mag-enjoy, may extra pera. Okay? Yung capable na gumastos para magkaroon ng extra leisure sa katawan. So don't worry, hindi po kayo makukulong.
Pero kapag ang mga paninda ninyo is mga basic needs tulad ng pagkain, gamot, transportation, doon po papasok si law. Okay, talagang may kaakibat po na parusa ang kahit sino mang establishment that they offer services and food na mga basic na hindi magbibigay ng discount sa mga senior citizen. Number 5, ang pagbibigay ng discount rate sa lahat ng mode of transportation, sa lahat ng estudyante, PWD or person with disability and senior citizen. Is this a folkway or law? Kakasabi ko lang kanina, kung ang sagot mo ay law, then you're correct. Hindi lang mga senior citizen, pati sa mga estudyante at PWD or person with disability, kailangan magkaroon sila ng additional discount or the discount rate, hindi man additional discount rate sa lahat ng mode of transportation. Hindi lang sa land, kahit sa sea. Okay, transportation fees. Okay, nasa batas po natin yan. Pag hindi po kanila binigyan, maaari po kayong magsumbong sa kinauukulan. Next, number 6, free medical consultation for all. It is a folkway or law? That is a law. Batas na po yan. Hindi po pwedeng i-turn down ng mga doktor ang mga kahit sino mang nangangailangan ng kanilang service. Okay, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ito po lalo na applicable sa mga public hospital. Hindi pwedeng mag-turn down ng doktor o kahit ang sino man mga nasa medical field na nasa government. Pero yun nga lang, syempre kapag nasa public, libre po yan, kadalasan may pila or medyo matagal kasi nga sa sobrang dami na kailangan i-accommodate. So kaya yung iba napipilitan sila pumunta sa private para ma-prioritize at mas mapaiksi yung oras ng pagpila. Okay, so option po yung pre-medical consultations. Meron po tayong mga pre-consultations pero meron pong consequence kapag sa mga public hospital po tayo, public medical assistance po tayo nagpunta kumpara sa private. Meron nang po medyo mabilis, yun nga lang po, there's a certain fee on it. Number 7, do not want to participate on the upcoming municipal events such as town fiesta and festival. Is this a law of folkway? The answer is folkway. Kung folkway ang sagot nyo, then you're correct. Okay, kung ayaw mo mag-participate sa mga iba, for example, merong fiesta, merong libad, may mga barangay activities, ayaw mo mag-participate, that is perfectly okay. Don't worry, hindi po kayo makukulong kahit organized pa yan ng LGU natin. Okay, yung mga ganitong event is done for entertainment purpose only and also para sa mga cultural practices na meron po ang isang lugar. Pero sometimes kasi may mga practice na hindi po applicable sa mga religion member ng isang society, lalo na kapag ito ay hindi alinsunod sa paniniwala ng isang relihiyon. Okay? Tulad ng mga non-Catholic, they don't celebrate fiestas. Norms, laws, and other rules and regulation human interactions give rise to yung tinatawag natin na social system. Pag sinabi mong social system, these are an organized or pattern set of relationship among individuals or group that compose a society. Ito yung mga sistema na kailangan sundan ng lahat ng individuals and groups para mabuo ang isang society. Each member of the society is assigned na kung tawagin ay social role. Again, kapag individual, okay, bawat citizen, meron kang role na kailangan gampanan sa society. Ang tawag natin dito sa role na yon ay social role. Ano-ano ang mga social role mo sa inyong society? Ang bumoto, mag-aral, ano pa? Yung panatilihing malinis ang inyong lugar, huwag kang maging pabigat sa inyong lugar. That's already a social role. As an individual, ang tawag doon ay social role. Ngayon, kapag grupo na po kayo, buong community, buong barangay, ginagawa nyo po yon. Ang tawag po doon ay social classes. Ibig sabihin, yung buong community, ginagampanan ninyo yung mga lahat ng lahat ng mga rules and regulations na kailangan yung tupden or roles na kailangan yung tupden, ang tawag dyan ay social classes. So, yung role, individual, social class, ito na yung group na kayo. Okay? Plural na siya. And certain group that perform vital function in a society tulad ng family, school, government, and religion, ang tawag naman sa kanila ay social institution. Ang social institution, they are a set of group of people na meron silang agenda per institution. Halimbawa,
Ang nakapokus para sa religious and spiritual development ng isang society ay ang church. Okay? So, ang lahat ng church, ang tawag sa kanila ay social institution. Ang church naman sa implementation of laws and improvement of our infrastructures, facilities, and such, ang church po dyan ay ang ating government. Pagdating naman po sa cognitive development ng lahat ng member, ang church naman po dyan ay ang school. Okay? Pagdating naman po sa disciplines, okay, yung interactions with other people, ang in church naman dyan ay of course, family. Okay? So, bawat category po sa kanila, family, school, government, religions, or churches, ang tawag po sa kanila ay social institution. Ano po ba ang disembodied subject? The dissatisfaction and frustration of the human person with bodily limitation drives a person to prepare disembodied to human relation. Okay? At outset, it must be clarified that the term disembodied subject does not mean sa technological society. Human person are no longer living with their bodies. Again, pag sinabi mong disembodiment, human person are no longer with their bodies. Kailan po nangyayari ito? Okay? Nangyayari ang disembodiment kapag ang isang tao ay wala na halos sa kanyang sarili. Okay? Ano sir, ito ba yung mga nababaliw? No, hindi po. Yung tipo bang alam mong nandyan siya, pero hindi mo siya maramdaman. Halimbawa na lamang, sa klase natin, madalas yan. Oo, present ka, pero natutulog ka, hindi ka naman nakikinig. Or, yes, nandiyan ka sa klase ko, pero nagsiselfone ka, hindi ka naman nagkikipag-interact kay teacher as sa mga classmate mo. So, ibig sabihin, disconnected ka, na disembodied ka. Nandiyan ka, pero hindi ka maramdaman. That is in disembodiment. Kailan nagaganap si disembodiment? Kadalasan nangyayari ito kapag ang isang tao, lalo sa panahon ngayon na usong-uso na ang technology, ang mga gadgets, is masyado ka nang na-addict sa mga gadgets. Okay? Di ba minsan kayo magbabarkada, makikita-kita kayo. Okay, para magkwentuhan. Pero nasabi ngang nagkikita-kita, nagkakasama-sama kayo, pero hindi naman kayo nag-uusap. Ang bawat isa sa inyo, busy lahat sa kakadot-dot ng cellphone. And because of that, walang physical connection. Okay, dahil doon nagkakaroon ka ng disembodiment. Less yung interaction ninyo. Okay? That is, there's nothing wrong with technology. Through technology, through those cellphone gadgets, nagiging madali ang buhay. Pero, nadi-disembodied po tayo. Yung tipo bang, kumpleto kayo sa bahay pero hindi nyo maramdaman ng isa't isa kasi ang bawat isa ay nasa kanya-kanyang mga kwarto, nasa kanya-kanyang parte ng bahay, busy sa kakadudod ng cellphone. Minsan kumakain na nga lang, di ba? May nagsi-cellphone pa. Para hindi mo siya maramdaman. Nagkukwentuhan ng iba pero yung isa dahil busy sa cellphone, hindi mo siya maramdaman. The different gadgets are the produced today support disembodied to human relation. This same technological society creates a very familiar to us. We see a family or friends gathered around at the table or room but with very minimal actual embodied human interaction. Hindi na nag-uusap. Everyone is glued to their devices, cellphone, tablets, laptops, and such. One is busy with another things other than a personal or a person's within a room or in the closest proximity. The kind of human interaction which was still present just 2 decades ago is obviously altered now. Dati talagang yung availability napaka-importante. Diba sabi ko nga sa inyo sa ating previous lesson, diba napaka-importante ng availability. Yung iba, oo, pupunta nga sila pero parang hindi mo sila nararamdaman kasi nga hindi naman sila nagkikipag-usap, hindi man sila nagsasalita. Okay? Nandyan nga siya pero parang wala din, sabi nga nila. Kasi busy sa cellphone, hindi mo rin mapagkwentuhan, hindi man nangangamusta, hindi nagsasalita. The practice of selfie is another move toward disembodiment human relation. Alam nyo ba? Okay, through selfie. So, bakit nagsaselfie ang isang tao? Because, dahil doon sa pagkakatuto nyo ng yung mga selfie na yan, imbis na dapat makiusap ka sa ibang tao na, ma'am, baka pwede po kami pa-picture. So, ngayon, selfie na lang. Yung iba kaya ayaw nila magpatulong sa ibang tao is because natatakot silang ma-reject, baka daw mapahiya. Okay? Pero paano kung pwede naman? Okay? So, there's nothing wrong to be rejected. That's part of our human growth. Okay? So, hindi mo po masama ang mapahiya kung minsan. Hindi rin po masama ang magkamali kung minsan because it helps us to become a better person.
Okay? The virtual society and other technological devices today are starting to reshape the human person and human interaction and relationships. More and more interactions are done in the virtual world sa panahon ngayon than actual. So lahat ngayon puro virtual na lahat. People are more thrilled to see their virtual selves than their actual selves. Ito yung tinatawag na picture and ito yung tinatawag natin na reality versus expectation. Yung tipo bang gusto mo na maganda ka sa picture kahit sa personal, ibang-iba na yung magiging itsura mo sa picture. Gusto mo makita ka sa picture na sexy pero pag nakita ka naman sa person, medyo chubby ka pala. Okay? Gusto mo makita kang maputing-maputi sa picture, pero pag nakita mo sa person, ay parang hindi ganyan ang itsura mo sa picture. Nawawala na yung reality. Nawawala na yung actual world natin kasi we are eaten by the DG world. Okay? Kaya nga sa akin, yung iba sasabihin nila, ay, ang pangit ko sa picture, ulitan mo naman. Tapos pinicture mo ulit. Sir, ang pangit pa rin, pakiulit-ulit. Okay? Hanggang sa umabot ako sa point siguro na masabi ko na, pag ikinapapagitan sa picture, ano magagawa ko? Talagang pangit ka talaga. Hindi ba pwedeng consider mo yon? Di ba ang sakit para sabihin mo nun na, baka pangit ka talaga, kaya nga pangit ang picture. Okay? Masakit, but it is a reality. Okay? Lalo na kung yan naman talaga yung mukha mo, bakit ka naghahanap ng maganda? So, ibig sabihin, sir, kapag pangit ka, tanggap mo na dapat na pangit ang picture mo. No, it's not. Tanggapin mo yung sarili mo. It's what we call embracing the reality. Walang taong pangit, alam niyo po ba? Okay? It's all about character. It's the way how you think about yourself. It's the way accepting by yourself. Okay? May mga tao na kahit hindi sila maganda, but the way they stand, the way they walk, okay? Talaga makikita mo yung confidence, then they glow. Okay? It's all about character, guys. It's not all about physical things. Because remember, those physical figure, nagpipid yan. But the character, it will last hanggang mamatay ka. Okay? Lalo na yung mga contributions mo sa society natin. Marami kang naiambag sa society to make your society a better place to live in. No one can ever judge you just because of your physical look. They will look you because of your contribution in our society. Okay, gwapo ka nga, tamad ka naman. Maganda ka nga, okay, nuknukan ka naman ng kabastusan. Nuknukan ka naman katamaran. Lahat ng grade mo, pinapakiusap lang ng nanay at tatay mo. Okay? It's not all about the looks, it's all about character. And yun ang nakakalungkot, no? Dahil because of the social media, the gadgets, ngayon dinidefine na rin pati ang kagandahan. And because the definition of kagandahan sa digital world, madami ngayon ang mga babae at ang lalaki ang bumababa ang self-esteem kasi sa nakikita nila sa social media. Okay? So, don't let your spirit eaten by these small gadgets. Okay? Kaya nga, people fall in love in virtual world sa kasalukuyan ngayon. Kaya ngayon, tignan nyo, napakadaling boyfriend, girlfriend, at makipag-break easily. Why? Less commitment. Less physical kasi. Kasi niligawan ka lang sa digital, pag magkikipag-break, isang chat lang, break na tayo. And that's it. Wala na yung physical. Kaya nga napaka-importante na lalo na kayong mga babae, pag nililigawan kayo, huwag niyong hayang ligawan kayo digitally or virtually. Okay? Kung talagang mahal kayo ng lalaki at interesado sa iyong makilala ka ng lalaki, make it actual. Do it in actual world. Huwag sa digital. Kasi less commitment po pag digital. Madali lang po kayong ipagpapalit at iiwanan ng mga taong pinili kayong ligawan through digital over actual. Tandaan niyo po yan, Mike Marward. Okay? Human relations seems to start losing an important element in living, which is yung tinatawag natin na commitment. Virtual world and disembodied relation, lack of commitment. Konting-konti lang po ang commitment kapag ang relationship ay nagawa over virtual. We can always step back and relate in the virtual world. We can always create a new self. Okay? With our avatar dies and when it has become undesirable. We can always ignore message. Maaari nating bitawan ng cellphone na yan and have much better living. Okay? By having more interactions with other people. Okay? Virtual realities remove risk. Through virtual, hindi na tayo nagre-risk. Remember, risk is part of our human development.
Okay? Because we do not want to risk, we patronize the virtual world, and then commitments become hard as well. To commit is to this. In the virtual world, once anonymity is lessened. Sa virtual world, kahit yung hindi mo nga alam kung yung kachat mo, siya talaga yung nasa picture, di ba? Sometimes may mag-message sa'yo na hindi mo naman kilala or kaano-ano. When we are confronted with real social problems like war and famine, discrimination, harassment, and corruption, we let the world knows that we condemn this evil and express participation in abolition of this problem. How? By a futile click to like. People in the modern technology society ultimately makes no real commitment. Sinasabi ninyo na nakakatulong kayo sa society, alam na natin, pinopost sa social media ngayon, di ba? If you want to have a better living or a better environment, magtanim kayo. So, ano ginagawa mo ngayon? Like. Okay? Madaming taong nagugutom na nangangailangan ng tulong. Pinakita mga picture na mahihirap. Like. By clicking like, akala mo ba nakakatulong ka? No. The real way for you to able to help our environment, to help the society, is do it in actual. Not just by clicking your phone. Okay? Ba't hindi ka magtanim? Wala pong matatanim na puno kung puro cellphone ka lang. Wala pong tao ang mabubusog sa mga taong nagugutom kung puro like lang po. O puro pag-like and share lang po ang gagawin ninyo. You have to do something in actual world, not virtual world. And that is the end of our lesson for this quarter. Thank you so much for listening. I hope kahit paano meron kayo natutunan dito sa video na ginawa ko for our module 7. Thank you so much for listening and God bless everyone.